Amen. Isang napakagandang umaga po sa bawat isa. So tayo po ay muli ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tayo po ay dinala muli dito upang tayo po ay sumamba sa Kanya. Amen po. Yan, sobrang nakaka-bless po na tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Tama po ba? Ayan, napakasaya po na tayo po ay sama-sama na umaawit, sama-sama na sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit dahil nagagalak po ang ating Panginoon once na yung Kanyang mga anak ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Tama po ba? Ayan, noon po ang ating Panginoong Isokristo ay narito sa lupa, physically, ayan, makita po natin na maraming sumasamba sa Kanya. Diba? Hindi niya yun pinipigilan. Gusto niya talaga ay makita ng mga tao na siya ay Diyos. Siya ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya naman yung pagsamba sa Kanya talaga ay itinuturo din sa atin sa kasalukuyan. Kaya naman tayo po, sikapin po natin na yung pong pagsamba natin sa Panginoon ay magpatuloy. Tama po? Yan, habang tayo po ay nabubuhay, ay maging habit po natin yung pagsamba sa Panginoon. Hindi lang po yung tayo'y narito sa church. Alam niyo po yon, kahit po tayo nasa bahay, pwede po tayong sumamba sa ating Panginoong Diyos. Tama po? Ayan, doon sa ginagawa natin na devotion. Di ba? Every day, sumasamba po tayo sa ating Panginoong Diyos at pwede po nating awitin yung mga inawit natin kanina. Napakasarap kapag tayo po ay umaawit sa atin pong Panginoong Diyos. So ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong series. Ano nga po yung series natin sa kasalukuyan? Yan. So yan po yung series natin. So makita po natin na marami na po tayong natutunan sa atin pong napag-aralan. At last Sunday nga po ay ang napag-aralan natin ay kwento ng prodigal son. Ayan, sino po yung narito? Noong last Sunday, di ba? Napakaganda po ng message na inihatid po sa atin ni Pastor Alisel na kung saan po yun po ay kwento ng isang anak na nagrebelde sa kanyang tatay at yun nga po, yung anak na yon, siya ay bunsong anak kasi dalawa yung anak nung tatay. So ang ginawa niya, na pagkuha sa kanyang mana, di ba? Alam po natin yung kwento ng prodigal son. Yung younger son, buhay pa yung kanyang tatay, ay kinuha na niya. Pinilit na niyang kunin yung kanyang mana. So yun po yung ginawa noong bunsong anak. At alam niyo po ba, noong panahon po nila, yun po ay insulto sa tatay. Kasi po kahit naman po ngayon imaginein po ninyo, buhay pa yung iyong magulang. Tapos sasabihin mo na pwede bang ibigay mo na sa akin yung aking mamanahin? Diba? Kahit buhay ka pa, ibigay mo na sa akin. Yun po ay insulto sa magulang. Diba? Gaano ba kasigurado na ikaw ay pamamanahan? Diba? Parang ganon. Pero yun nga, yung bunsong anak, yun po yung naging mindset niya. At dahil mabuti yung tatay, ibinigay po noong tatay kahit pa-insulto doon sa tatay. Imagine po ninyo. So, naroon naman yung grace ng tatay na patawarin at tanggapin yung kanyang anak noong dumating yung time na bumalik sa kanya yung kanyang anak. Kinuha yung mana, umalis yung anak, so ginamit yung kanyang mana sa hindi magandang buhay. Ngayon, nung ginamit niya yon, so naghirap siya kasi hindi po siya naging mabuti sa paggamit ng kanyang mana na nanggaling sa kanyang tatay. Pero, nung siya ay nagpasyang bumalik, yung kanyang tatay, open arms pa rin. Imagine po ninyo. Diba? Ininsulto na yung tatay, pero yung tatay nananabik pa rin sa kanyang anak. Ganon kamahal ng tatay yung kanyang anak. Na kahit pa sumama o kahit pa nagpakasama yung kanyang anak, everyday naghihintay pa rin yung tatay na bumalik yung anak. Imagine po ninyo. So ganun po yung ating Diyos Ama na nasa langit. Kahit pa tayo ay magkasala at tayo po ay nagpasyang bumalik sa Kanya,
tatanggapin po tayo ng ating Panginoon. Amen po. So yun po yung halimbawa na ipinahayag sa atin ng ating Pastor Alisel. So pinakita ng istorya ng prodigal son na kahit nagpakasama ang younger son, naroon pa rin po yung blessing noong tatay. So yun po yung magandang halimbawa sa atin naman. 'Di ba? Sa ating mga Kristiyano. Kasi marami po sa ating mga Kristiyano minsan nawawala, minsan naman nagwawala. 'Di ba? Minsan ganun tayo mga Kristiyano eh. Minsan hindi natin namamalayan, hindi na natin nakakasama sa church. 'Di ba? Kapag i-chat natin, hindi na nagre-reply, hindi natin alam kung anong dahilan. Minsan naman nagwawala. Alam niyo po 'yon, yung tipo na nakakita lang ng hindi maganda, magtatampo na. 'Di ba? Iiwanan na ang ministry. So, meron pong ganon. Yan, hindi po 'yon kumbaga sa lahat ng mga churches nangyayari po 'yon. Pero still mga kapatid, ang Diyos hindi nagbabago sa atin. Amen po? Hindi po nagbabago ang Diyos sa atin. Siya ay Diyos pa rin. Diyos pa rin ng langit at lupa na kung saan lagi siyang naghihintay sa kanyang mga anak, sa atin na kanyang mga anak, kung tayo man ay naliligaw ng landas. So yun po yung itinuro sa atin na kung saan ay kapag tayo ay umalis o lumayo sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos maghihintay pa rin na tayo ay bumalik sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, ang pag-aaralan naman natin yung isang karakter sa parable na walang iba kundi yung matandang anak. Ayan. So, yun po kasing bata, nakita po natin ang ganda ng naging halimbawa niya. Umalis siya sa kanyang tatay pero bumalik. Pero itong panganay, itong kuya, makikita po natin na naroon nga siya sa presence ng kanyang tatay, pero alam niyo po ba na danger po yung kanyang attitude? Yan. Sino po sa inyong nakapagbasa na ng prodigal son, yung kwento? Diba? Tatlo po kasi yung main character doon eh. Yung anak na bunso, yung anak na panganay, at saka yung tatay. So magkaiba yung attitude ng dalawang anak ng tatay. Pero yung tatay nananatiling mabuti doon sa dalawang anak. Tama po, para po ang ating Panginoong Diyos. May mabuting anak, may hindi masyadong mabuting anak, pero palaging inuunawa ng Diyos. Tama po? So ganyan po ang kwento ng prodigal son. At yung older brother ang pag-aaralan natin ngayon. Ano ba yung buhay niya? Ano ba yung attitude niya? Ano ba yung ipinakita niya doon sa kwento ng ating Panginoong Hesukristo noong siya ay nangaral sa mga tao? So sige po, mangyari po ay tayo ay tumayo at basahin po natin yung teksto na atin pong pag-aaralan sa umagang ito at ito'y matatagpo natin sa Luke chapter 15, doon pa rin po sa prodigal son. So dito po sa Luke chapter 15, verses 25 hanggang 32, ito po yung kwento kasi last Sunday nga, ang ipinahayag sa atin ng ating mahal na pastora ay yung hanggang 24 lamang. Pero dito, pag-aaralan natin ay yung verses 25 hanggang 32. So tingnan po natin. Sabi po sa magandang balita, Biblia, sabi po doon, nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para makapagsayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na
ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po muna'y manalangin. Mahabaging Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat po aming Ama sa patuloy na buhay at kalakasang ipinagkakaloob mo sa amin. At salamat po Panginoon sapagkat dinala mo po kami sa lugar na ito upang kami ay sama-sama na magpuri, kami ay sama-samang sumamba sa iyong dakilang pangalan. At sa umagang ito, O Diyos, mag-aaral kami ng iyong pong mga salita. Pag-aaralan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita na kung saan ito po ay makapagbibigay ng aral sa amin, na kung saan po, O Diyos, ito po ipinahayag mo sa iyong banal na kasulatan upang sa gayon maunawaan po namin na ikaw ay Diyos na mabuti. Kahit kami ay hindi tapat, kayo po ay nananatiling tapat sa amin. Kaya't sa umagang ito, kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa iyo pong mga anak upang sa gayon, lubusang maunawaan ng bawat isa ang iyo pong mensahe sa amin today. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ano po yung topic natin ngayon? Ito po yung topic natin. Sabi po dyan, religious without true relationship to the Father. Yan. Pwede pong mangyari yan, mga kapatid. Marami pong religious pero wala naman tamang relationship sa ating Panginoong Diyos. So, yan din po yung, yun nga, kinuha pa rin po natin sa parable of the prodigal son. So, makikita po natin sa passage na may malaking problema ang karakter ng older son. Tama po. Sa una pa lamang, makikita natin na malaki yung problema niya. Kahit na siya'y nananatili sa piling ng kanyang ama o sa bahay ng kanyang ama, pero wala siyang anumang magandang na-adapt sa karakter ng tatay. Di po ba? Makikita natin na yung matandang kapatid, di ba, iniwan sila nung isang kapatid Nagpakalayo ang kasama lamang nung matandang kapatid at nung tatay, yung kanilang mga servants. Pero makikita natin dito na yung older son, kahit kapiling niya yung kanyang tatay, wala siyang na-adapt na anumang magandang karakter sa tatay. Di po ba? Masakit po yun, di ba? Masakit yun na parang siya ay isang tao na nananatili sa ating Panginoon pero hindi man lang nakaka-experience ng transformation. So iyon po yung kalagayan ng anak. So ang isang father and son relationship, kung intact ang kanilang relationship to each other, alam niyo po ba, mayroon at mayroong magiging similarity sa kanila. Naniniwala po ba kayo doon? Even yung mother and daughter, kapag ka sila ay mayroong intact relationship sa isa't isa, mayroong maa-adapt na magagandang karakter yung anak sa nanay. Naniniwala po ba kayo doon? So ganun po yung pwedeng mangyari kung tayo po ay may magandang relationship sa ating mga magulang. Kahit nga po sa atin, kung tayo may kaibigan, kung sino yung palagi nating kasama, someday nagiging ganun din po tayo. Tama po? Ganun din po, nai-impart yung spirit niya sa atin. Ibig sabihin, kung ano yung mabubuting ginagawa niya, yun ay nai-impart sa atin. Pero, kung may masasamang ginagawa, yung palagi nating kasama, at palagi natin siyang kasama, yun naman ay mai-impart din sa atin. Kaya nga pinag-iingat po tayo. Dahil pwede nga tayong maging religious, pero wala namang totoong relationship sa ating Panginoong Diyos. So ganyan po yung nangyari at pag-aaralan natin sa buhay ng older brother dito po sa parable of the prodigal son. So tingnan po natin, pasok po tayo sa ating mga points. Older son obeyed outwardly but lacked love for his father. So iyan po yung isa na karakter ng matanda, nung kuya, na kung saan naroon yung kanyang pagsunod. Una, he worked hard. Pansinin po natin, ang panganay habang wala ang kanyang kapatid, siya ay nagtrabaho ng puspusan sa kanyang tatay. Di ba? Nagtrabaho siya. Ano man yung business ng tatay, kasama yung panganay na anak. Wala na yung bunso kasi nga iniwan na sila.
Nasa malayong lugar, hindi na nila alam kung nasaan yung kanyang kapatid na bunso. Nga lamang kung ang kanyang pagmamahal, kulang ang kanyang pagmamahal sa kanyang tatay. Kahit pakasakasama siya ng kanyang tatay, kulang naman yung pagmamahal niya sa kanyang tatay. Ibig sabihin mga kapatid, wala silang tamang relationship o walang tamang relationship yung anak sa tatay. Pero yung tatay, napakabuti. Amen po. Imaginin po natin yung kwento. Yung una pa lamang mga verses nitong binasa natin kanina. Makikita natin na napakabuti noong tatay doon sa kanyang 2 anak. Parang ganito mga kapatid. Isang Kristiyanong masipag sa gawain ng Panginoon, pero hindi nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Meron pong ganon mga kapatid. May pagkakataong masipag sa gawain ng Panginoon ang isang Kristiyano, pero hindi naman niya nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Masipag siya sa gawain ng Panginoon, pero hindi niya nararamdaman sa kanyang puso yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya. Kaya ano ang nagiging outcome? Diba? Malungkot, discouraged. Tama? Ganun po yung nangyari doon sa older son. Kahit na siya'y kapiling ng tatay, parang empty siya. Parang wala siyang kagalakan sa kanyang puso. Kasi mapapansin natin doon sa litanya ng kanyang mga salita, di ba? Parang walang lambing, wala man lang pag-ibig. Kung siya'y sumagot, parang hindi tama sa paningin ng mga bumabasa. So makita po natin, yun po yung karakter ng panganay. He stayed at home. So umalis ang bunso, nanatili ang panganay, pero kahit nanatili ang panganay, para pa rin siyang malayo sa kanyang tatay. Bakit? Bakit para pa rin siyang malayo sa kanyang tatay? His obedience was based more on duty than on love. So iyan po yung kanyang kalagayan sa buhay. Na kung saan yung kanyang pagsunod, parang more on duty na lamang. Ibig sabihin, okay, anak ako, ginagawa ko itong bagay na ito, pero wala naman siyang pag-ibig sa kanyang tatay. Diba? Maaring pinapansisan niya ang kanyang tatay, kinukumusta siya ng kanyang tatay, pero parang bitter yung kanyang pakiramdam. Tama po? Parang bitter siya. Parang may pakiramdam siya sa kanyang kalooban na hindi tama. Parang may pakiramdam siya sa kanyang kalooban na hindi naaayon sa pagiging anak. Di po ba? So, kaya ang mga Kristiyano, dapat suriin natin ang ating sarili, i-assess natin ang ating sarili. Di ba? I-assess natin ang ating sarili. Nasa piling tayo ng Panginoon. Nasa piling tayo ng Panginoon. At ano yung nararamdaman natin habang tayo ay sumasamba sa Kanya, habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, ano po yung nararamdaman natin? Naroon po ba yung joy? Di po ba? Naroon po ba? Motivated po ba tayo? So yun po yung ilan na makakatanungan sa atin. He appeared respectable outwardly, but did not reflect the Father's compassionate heart. So pansinin po natin na kung saan naroon yung paggalang niya sa kanyang tatay, pero wala naman yung compassionate heart. Diba? Alam niyo po yun, yung wala kang awa. Diba? Maaring dahil bitter ka, even yung mga servants ng tatay mo, hindi mo kaibigan. Diba? Pwedeng ganon. Kasi nga ang isang taong bitter, kukunti yung kaibigan. Diba? Umiiwas siya sa mga kaibigan. Kasi para sa kanya, hindi ko ito kailangan, hindi ko sila kailangan sa buhay ko. Bakit? Kasi nga yung puso niya ang may problema. Ganun po yung tao. Kapag ka may problema ang puso, may problema rin po yung kanyang relationship. Once na ang mindset natin ay ganito, madali tayong mananakawan ng joy sa atin pong puso. Once na ganito po yung mindset natin, katulad ng anak. Dapat po ganito yung maging mindset natin. Tingnan nyo. Habang nagseserve tayo sa Panginoon, punuin natin ng joy, punuin natin ng love and compassion yung puso natin. Punuin natin. Ibig sabihin, lagi tayong hingi ng hingi sa Panginoon. Pag tayo nalulungkot, hingi tayo ng kagalakan. Di ba, Lord? Pasayahin mo po nawa ako. Padaluyin mo nawa yung kagalakan mo at kapayapaan sa aking puso. Di ba?
So ganyan po yung nais na ituro ng ating Panginoon at yan ang nais na maging mindset natin. Nahingi tayo ng hingi tayo ng hingi sa Panginoon kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun ang gusto ng ating Diyos sa atin na kanyang mga anak. Tingnan nyo po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung kayo po ay mayroong anak, tapos yung anak ninyo humihingi sa iba, hindi sa inyo. Ano yung inyong nararamdaman? Di ba magtatanong tayong magulang, bakit hindi sa akin humihingi ang aking anak? Bakit sa iba? Ano ba ang meron ng iba at wala ako? Di ba? Isipin po natin, ang Diyos nasa Kanya na ang lahat ng bagay. Ang nais lang ng Diyos sa atin, maging close yung relationship natin sa Kanya. Di ba? Hingi tayo ng hingi sa Kanya, hindi tayo magsasawang humingi sa Kanya. Lalo na kung ang hihingi natin ay yung para sa ikararangal ng Kanyang pangalan. Siguradong yun ay ipagkakalob niya sa atin. Huwag tayong hihingi ng anumang bagay na gagamitin lang natin para malapastangan yung Kanyang pangalan. Hindi niya yun ibibigay sa atin. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw niyang ibigay sa atin yung mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Ayaw niyang ibigay sa atin yung mga bagay na hindi makakabuti sa relationship natin sa Kanya. So, ganyan po ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya kung tayo po may hinihiling sa Kanya at hindi pa natin natatanggap sa kasalukuyan, maghintay po tayo at the same time, magtanong din po tayo, Lord, ito po ba'y kalooban mo o hindi? Diba? Kung kalooban niya, maghintay pa tayo. Diba? So, yun po yung itinuturo sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Hindi po tayo mag-atubili o wag tayong mag-atubili na humingi sa ating Ama na nasa langit sapagkat doon siya nalulugod. Sa pamamagitan noon, nakikita niya na itinuturing talaga natin siyang tatay natin. Tama po? Di po ba kapag ka po tayo may anak, pag hingi ng hingi sa atin ng ating mga anak, hindi naman lahat ibinibigay natin eh. Di ba? Pero natutuwa tayo kasi humihingi siya sa atin. Kapag sa iba na siya humingi, may problema na doon. Ibig sabihin, may problema yung relationship natin sa ating anak. So, yun lamang po yun. Ikalawa, mga kapatid, older son was self-righteous. Yan po yung isa na makikita natin sa older. At ito po yung sinasabi kong danger character, mga kapatid, ng older son. Ang tingin niya sa kanyang sarili, righteous. Diba? Ang tingin niya sa kanyang sarili ay righteous at ito rin ay danger sa bawat isa sa ating mga Kristiyano. Bakit po danger sa ating mga Kristiyano ito? Once na nakikita na natin palagi na tayo'y tama at yung mga nasa paligid natin ay mali, once na nakikita palagi natin na tayo'y righteous at yung nasa paligid natin ay mali, mag-ingat po tayo. Yun ay sign na nadideceive tayo ng masama. Yun po yung nangyari sa older son. Ang alam niya sa kanyang sarili, righteous siya. Pero ang totoo, nadadaya siya ng masama. Kasi sa pamamagitan lamang noong pagsasalita niya sa harapan ng kanyang tatay, iyon ay patunay na siya ay prideful na tao. Tama po? So, nadideceive siya ng masama. Kaya doon tayo dapat mag-ingat. He believed he deserved the father's blessing than his brother. Diba? Naniniwala siya na deserving siya sa blessing ng kanyang tatay kaysa sa kanyang kapatid. Diba? So makikita natin, para sa kanya, dapat wala ng karapatan ang kanyang kapatid sa kanyang o sa kanilang pag-aari o ari-arian dahil kinuha na nung kanyang kapatid yung kanyang mana. Pero hindi ganun ang mindset noong tatay. Tama po? Ganun ba yung mindset noong tatay? Winalan ba ng tatay ng authority yung kanyang anak kahit na nagwalwal yung kanyang anak? Di ba? Tinanggap pa rin ng tatay yung kanyang anak. Yung pagsusuot ng magarang damit, yung pagsusuot ng sandalyas, iyon ay patunay na pagbibigay muli ng otorita ng tatay sa lahat ng kanyang mga ari-arian doon sa kanyang bunsong anak. Pero hindi yun nakita ng panganay na anak. Ibig sabihin, para sa panganay na anak, akin na lang dapat ito eh. Diba?
akin na lang dapat itong mga ari-arian ng tatay ko. Kasi winaldas na ng aking kapatid yung ari-arian ng aking tatay. So, ibig sabihin, walang compassionate heart yung panganay na kapatid o yung panganay na anak. Sabi dito, he had no mercy. Di ba? Isa po yan. Siya ay walang habag. Kung nakita ng older brother ang nakita ng kanilang ama, same character po sana sila. Tama po? Kung nakita sana ng matandang anak, yung nakita ng tatay doon sa bunsong kapatid, parehas sana yung karakter nila. Pero ipinapakita doon sa passage na atin pong binasa na walang compassionate heart, walang mercy yung puso ng panganay na anak. Dahil para sa kanya, deserving siya sa lahat ng mga ari-arian ng kanyang magulang. So tingnan natin, he refused fellowship with the father and other servants. Tingnan po natin, kung mayroon siyang mercy sa kanyang puso, hindi niya ni-refuse ang invitation ng tatay. Diba? Ano ba yung ginawa ng tatay? Ayaw kasing pumasok ng panganay na anak eh. Ayaw pumasok ng panganay na anak doon sa bahay nila. Kasi naroon yung pakiramdam talaga ng anak na panganay, hindi ko matatanggap to. Hindi pwedeng magsaya kami dahil doon sa anak, doon sa aking kapatid na lumapastangan sa amin. Diba? Sabi nga dito, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Imaginin po ninyo, gaano ka-humble yung tatay doon sa anak na nagmamataas. Diba? Sinusuyo ng tatay yung anak na nagmamatigas. Sinusuyo ng tatay yung anak na kung saan yung anak bitter yung kanyang pakiramdam. Kaya para sa tatay, ganito yung approach. Ganito para sa tatay, parang ganito yung approach ng tatay. Come and rejoice with us, for your brother is here. He is safe and alive. Di ba? Tuwan-tuwa yung tatay. Pero yung anak na panganay, hindi siya natutuwa. Alam niyo po ba yung pakiramdam noong anak na panganay? Jealous. Di po ba? Jealous. Yun po yung nararamdaman ng anak na panganay. Kaya physically, he was near the father, but spiritually, he was distant. Di ba? Yes, physically, malapit siya sa kanyang tatay, pero spiritually, ang layo ng anak na panganay doon sa tatay. Ibang-iba ang karakter noong tatay doon sa panganay na anak. Pero tingnan po natin mga kapatid. Naghiwalay ba sila? Hindi, di ba? Lagi naman silang magkasama. Umalis nga yung bunso eh. Pero yung panganay naiwan. Pero bakit ganito yung kalagayan noong panganay? Di ba? Minsan ganito po tayong mga kapatid. Maaring ganito yung mangyari sa ating mga Kristiyano. Nasa isip natin, nasa feeling tayo ng tatay, pero yung pakiramdam natin, iba. Diba, minsan nagseselos tayo sa iba nating mga kapatid. Bakit siya sobrang pinagpapala? Bakit ako hindi? Bakit siya sobrang ganoon, ang dami niyang kaibigan? Bakit ako kukunti? Diba, minsan ikino-compare natin ang ating sarili sa ating kapwa. Pero mga kapatid, alam niyo po bang nasasaktan ang ating Panginoon kapag ganoon ang ginagawa natin? So, kung ano yung nasa atin mga kapatid, laging pasalamat lang tayo ng pasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Tingnan po ninyo, someone can be active in religious service yet not enjoy a close relationship with God. So, minsan ganyan po yung nangyayari. Nag-i-enjoy nga at nagiging active sa religious service, pero wala namang close relationship sa atin pong Panginoong Diyos na nasa langit. Yan po ay nangyayari sa maraming mga churches at yan po ay nangyayari sa maraming mga Kristiyano. Yan po yung reality mga kapatid. Sabi po dito, he preferred judgment rather than celebration and restoration. Mas ito pa po yung gusto nung panganay. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Diba? Obvious na yung panganay, selos na selos siya.
Di ba? Sino na sa inyo yung nakaramdam ng sobrang selos? Ayan. Di ba? Yung selos nakakamatay. Kasi ang sama ng loob mo eh. Ang sama ng loob mo na dapat sana ay idadivert mo sa kagalakan. Dapat sana masayang-masaya ka sa kalagayan ng iyong kapwa. Pero dahil nagseselos ka, pinahihirapan mo ang iyong puso. Tama? Halimbawa, mahal ka naman noon pero iniisip mo, parang may iba siyang mahal. Di ba? Di ba selos yan? Iniisip mong ganun pero hindi naman pala totoo. O sino nagpapahirap sa iyong sarili? Hindi ba ikaw? Ganoon po yung kuya. Ganoon po yung older brother na he preferred judgment rather than celebration and restoration. Tingnan nyo, parang ganito. Dapat hinayaan nyo na lang siyang manatiling wala dito. Dapat hinayaan nyo na lang siyang maghirap kasi yun ang deserve sa kanya. Ganyan po yung pakiramdam ng may selos. Pangit yung parang iniisip niya sa kapwa. Di ba? So, yung kuya, ang laki ng problema niya. Alam niyo po yon. Magaling pa nga yung bunso eh. Na kaya niyang gamutin yung kanyang sarili sa pamamagitan ng paghambol sa harapan ng kanyang tatay. Tama po? Pero itong older brother, napakalaki ng problema niya. Kahit siya'y kapiling ng kanyang tatay. So, yun po. Siya ay victim he was a victim of legalism spirit. Ano po ba yung legalism spirit? Tingnan po ninyo. Legalism spirit is trusting one's righteousness rather than depending on grace. Yan. So, makikita natin na kapag ang isang tao biktima ng legalism spirit, makikita niya na siya'y palaging nagtitiwala na siya ay matuwid na tao. Hindi niya naiisip na yung kanyang katawiran ay nagmumula sa grasya ng Diyos. Lahat po ng sa atin, ito po ay grace lamang ng Diyos. Tama po? Yung kalusugan natin, yung talents natin, yung achievements natin, yung successful ng ating career, yung trabaho natin, yung magandang trabaho natin, lahat ng yan ay from the grace of God. Kilalanin po natin. Kung may mga talento tayo na wala yung iba, yun ay grace ng Diyos sa atin. Diba? Dapat maging thankful tayo sa bagay na yan. Pero yung older brother, kailan natin nakitang siya'y nagpasalamat, di ba? Parang wala sa puso niya yung pagpapasalamat sa kanyang tatay na kung saan ay yung kanyang tatay napakabait. Number 3, mga kapatid, older son look down others. Ito pa po ang isa. Ito pa ang isang danger sa karakter ng older son. Mababa ang kanyang tingin sa ibang tao. Alam niyo po ba ang tawag doon? Pride. Kapag ka mababa ang tingin ng isang tao sa kanyang kapwa, siya ay prideful na tao. Tingnan po ninyo, pride destroys compassion. Once na prideful ang isang tao, yung compassion absent sa kanyang puso. Hindi po yun nagkakasama. Kapag ka prideful ang isang tao, wala siyang habag sa kanyang kapwa. Kasi nga, maliit, mababa ang tingin niya sa kanyang kapwa. So, isa yon sa problema ng older son. Na ito ang reality. Even sa panahon natin, ito ang sumisira at nakakaapekto sa ating ministry sa Panginoon. Once na tayo'y lack of compassion, ang pride nag-a-arise po sa atin. Pag kulang yung kahabagan natin sa ating kapwa, pag tayo ay nagmamataas sa ating sarili, yung compassion, yun ay nawawala. Ibig sabihin, nagiging absent yon, at kapag naging absent yon, hindi na tayo magiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kasi sa gawain ng Panginoon, ang nagpapatakbo dito pag-ibig. Tama po? Kung walang pag-ibig ang isang Kristiyano, hindi siya makakagalaw o hindi siya makakakilos, hindi siya makakapaglingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi siya makakapag-share sa kung ano yung mga ginagawa ng kanyang kapwa mananampalataya. Kasi nga, absent sa kanya yung compassion.
Nasa kanya ay yung pride at pagiging mataas ang tingin sa sarili at pagiging mababa naman ang tingin sa kapwa. So sa case ng older son, wala siyang nararamdamang compassion sa kanyang kapatid. Tama po? Ayaw pumasok sa bahay. Di ba? Ini-invite na siya ng kanyang tatay pero ayaw niyang pumasok. Bakit ako makikipagsaya? Hindi ko kaya makipagsaya kasi ayaw kong makita ang aking kapatid. Tama po? Selos, mga kapatid. Selos yung kanyang naramdaman. Once nagalit at selos ang nasa puso ng isang tao, wala siyang anumang magandang magagawa. Diba? Meron niyang selos, pumapatay eh. Kapag ang isang mag-asawa, mag-partner, nagseselos yung isa, nagbabasag ng pinggan. Tama po, inihahagis ang mga pinggan. Tak! Diba? So, yun po yung epekto ng pagsiselos. Kaya nga itinuturo sa atin ng Bible na maging mahinahon tayo, pumili tayo ng mga kapartner na dapat hindi tayo magsiselos. Di ba? Pumili tayo ng mga kapartner na dapat hindi tayo magsiselos. Bakit? Kasi naroon yung tiwala natin sa Kanya at naroon ang tiwala niya sa atin. Di ba? So yun po yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At ito pa, yung older brother, meron siyang tinatawag na goat mentality. Ano po ba yung goat mentality? Tingnan po ninyo. A goat mentality compares itself with others instead of rejoicing in God's grace. Yan palagi niyang ikinukompare ang kanyang sarili sa iba. Sa halip na siya ay magsaya dahil naroon nag-uumapaw ang grace ng Diyos sa kanyang puso. Kaya tingnan po ninyo, natatandaan po ba ninyo yung sinabi ng ating Panginoon about sheep and goat? Diba? Sino po sa inyong nakabasa na? Matthew chapter 25. Diba? Doon po sinabi ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung comparison. Meron po tayong ginawa dyan. Sabi po dyan, sheep in the right hand. Nakikita ba? Yan, goat in the left hand. Ano po yung sinabi ng ating Panginoon doon sa sheep? Doon sa right hand. Kasi sa paghuhukom, ganito raw yung mangyayari. May ibubukod sa kanan at may ibubukod sa kaliwa. So tingnan po ninyo. Sabi doon sa sheep in the right hand, then the king will say to those on his right hand, on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Tingnan po natin yung kabila. Then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepare for the devil and his angels. So pansinin po natin, ano pa po ba yung sinasabi ng Panginoon sa kanila? Ano ba yung sinabi ng Panginoon doon sa nasa kanyang kanan? At ano ba ang sinabi ng Panginoon doon sa kanyang nasa kaliwa? Tingnan po natin doon sa nasa kanan. Sabi doon, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. So, nung ako'y nakulong, ako'y inyong dinalaw. Nung ako ay naked, ako ay inyong dinamitan. So, yun yung sabi. Nung ako ay naghahanap ng matutulayan, ako ay inyong pinatuloy. So, yun yung sinabi niya sa kanyang kanan. Pero yung sa kaliwa, sabi doon, for I was hungry and you gave me no food. Hindi niyo ako pinakain. I was thirsty and you gave me no drink. Nauhaw ako pero hindi niyo ako pinainom. I was a stranger and you did not welcome me. Naging dayuhan ako sa inyo pero hindi niyo man ako in-entertain. I naked and you did not clothe me. Sick in prison and you did not visit me. So makikita po natin na yun yung pagkakaiba ng sheep at ng goat. Ngayon, doon sa kalagayan ng panganay, syempre hindi naman tayo pwedeng maging judgmental. Tama po, pero parang meron siyang goat mentality. Diba? So parang nariyan na yung kapatid, bakit ayaw pang tanggapin? Kapatid mo yan kadugong mo nga yan .
Di ba? So parang ganon sa ating mga Kristiyano. Merong nawala, pero bakit nung bumalik, ayaw nating i-welcome ng maayos. Di ba? So, ang nasa right hand, mayroon siyang compassionate heart, pero ang nasa left, wala. Tama po? So, sabi po dito, sa panganay, he served for reward, not relationship. Yeah, next slide. Tingnan po natin. May mga nagsiserve sa Panginoon na nakatuon ng isip sa reward at hindi sa relationship. Meron pong ganito mga kapatid. Even sa mga churches, sa mga Kristiyano, nakatingin yung kanyang paglilingkod sa Panginoon, nakatingin siya sa magiging reward. Ayan, nasan si Ate Yume? Yan, nabanggit niya kanina. Nakatingin sa reward at hindi doon sa relationship. Once na nakafocus ang isang nagsiserve sa Panginoon sa reward, alam niyo po ba na palagi siyang maghahangad ng appreciation? Tama po? Once na hindi siya na-appreciate, masama yung loob niya. Ganon po yung isang taong nagsiserve na nakatingin siya sa reward at hindi sa relationship. Kaya ayun ang dapat na baguhin ng isang tao na laging nakatingin sa reward. Alam niyo po, kung may mga ginagawa tayong maganda, nakikita naman po yun ng Diyos Tama po? Tayong mga magulang, kung tayo may ginagawang mabuti sa ating kapwa, kung tayo may ginagawang mabuti sa ating mga anak, di ba? So, yun ay kalooban natin na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At hindi na kailangan na maghintay pa tayo ng appreciation. Kung tayo ay i-appreciate ng ating kapwa, i-appreciate ng ating mga anak, bonus na lang po yan. Amen po. Ang mahalaga, masaya tayong ginagawa yung magagandang mga bagay. So yan po yung isang danger sa ugali o attitude ng panganay. He served for reward, not relationship. Di ba? Sabi niya, ang tagal nyo na akong kasama pero ni minsan hindi nyo ako binigyan ng isang kambing na mapapagsalo-saluhan man lamang namin na magkakaibigan. Diba, naroon yung hinanakit niya sa kanyang tatay. Samantalang para sa kanyang tatay, anak, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ibig sabihin, naroon yung authority ng panganay, anuman ang gawin mo, gawin mo. Agree ako. Yun yung kalooban ng tatay sa kanyang anak na panganay. Pero yung kanyang anak na panganay, hindi niya yun alam. Kasi nga, bitter yung kanyang kalooban. Diba? Kaya nga, napakahirap kapag bitter ang kalooban ng isang tao. Wala siyang naiisip na mabuti. Wala siyang naiisip na mabuti sa kanyang kapwa kasi absent din yung pagmamahal. Absent din yung mercy. Ang nasa kanya lamang ay jealousy and bitterness. So, yun yung makikita natin. So, tingnan po natin. Sa chapter 15, verse 29 and 30. Ngunit sumagot siya. Yan, sumagot yung lalaki, yung panganay. Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nung dumating ang anak ninyong ito, imagine po ninyo yung salita niya. Nang anak ninyong ito, hindi man lang niya sinabi na subalit nang dumating yung kapatid ko. Di ba makikita natin, bitter talaga siya, di ba? Tingnan natin, subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, bakit niya alam? Di ba? Bakit niya alam na may masasamang babaeng ginawa yung kanyang kapatid na lalaki? Haka-haka po yon. Amen po. Ganon po yung tao na may jealous. Ganon yung tao na bitter. Nag-iisip siya ng masama sa kanyang kapwa. Which is hindi naman siya sure na ginawa talaga yon ng kanyang kapwa. Sino po sa inyo ang ganon? Di ba? So, napakalaki ng problema ng panganay. Kapag hindi tama ang relationship, ito'y nagre-reflect sa salita at sa gawa. Tama po?
Una pa lamang, kung mapapansin natin, hindi na maganda ang puso ng older son. Galit siya sa tatay, suklam siya sa kanyang kapatid. Tama po? Yun po yung makikita natin sa attitude ng panganay. Tinan po ninyo yung comparison. Yan, tinan po ninyo ha. Yan ay parehas salita ng dalawang anak. Nung bunso, tsaka nung panganay. Pansinin po natin. Younger son, meron siyang humility, yan, meron siyang kababaang loob. Pero yung older son, anger, jealous, and pride. Sabi nung bunso, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ano po yung napapansin natin dyan? Humility. Tama po. Pero pansinin po natin yung may jealous sa puso. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Diba? Jealous, anger, naroon yung pride. Dapat hindi nyo na lang ipinagpatay. Dapat ibinigay nyo na lang sa akin at sa aking kaibigan. Mga kapatid, ang laki ng problema ng panganay. Nawa po tayo ay hindi katulad ng panganay. Amen po? Nawa maging katulad po tayo ng bunso na kahit naging masama ang kanyang naging desisyon, nagpakumbaba pa rin siya sa kanyang tatay. Diba? Nagkamali siya, pero itinuwid niya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa kanyang tatay. Pagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Nabanggit po ba yun ng panganay? Hindi eh. Kasi nga, puro selos eh. Diba? Sino sa inyo yung siloso at silosa rito? Diba? Sino sa inyo? Naghahagis ba kayo ng pinggan? Nagbabasag ba kayo ng baso? Diba? Ganun po yun eh. Diba? Pag nagseselos, nababasag yung baso, dumarami. Diba? Yung pinggan, dumarami. Yung kasirola, napipipi. Diba? Dahil sa selos. So, makita natin na may opposite. Diba? Opposite yung attitude ng bunso at ng panganay. Pero pansinin po natin, hindi naman humiwalay yung panganay sa tatay eh. Pero bakit ganon? Diba? Kaya sa atin po mga kapatid, diba? Ay assist po natin ang ating sarili. Baka tulad na tayo ng panganay. Naroon na yung selos natin, yung pride natin, yung galit natin. Palitan po natin ang pagiging humble. Kapag pinalitan po natin, alam niyo po ba, sasagana yung blessing ng Diyos sa atin. Pasasaganain niya yung wisdom sa puso po natin. At panghuli mga kapatid, we can call religious without true relationship with the Father. So ito po yon, verses 30 and 31. Sumagot ang ama, ito na po yon mga kapatid. Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo ngunit nabuhay, nawala ngunit natagpuan. Tingnan po natin mga kapatid. Ang pagtawag sa ating religious madali. Tama po? Madali po tayong tawaging religious. Ay, religious yan. Pero ang totoong relationship, mahirap. Ang totoong relationship sa ating Panginoong Diyos, mahirap. Kasi nga, kapag tayo ay nakaramdam ng hindi mabuti sa ating kapwa, ibig sabihin may problema yung relationship natin sa Diyos. So, yun po yun. Madali tayong tawagin. Ay, Kristiyano yan. Ay, laging nagsasamba yan every Sunday. Ang ganda ng suot niyan. So, pwedeng madaling gawin yon, madaling sabihin tayo religious, pero yung relationship mahirap. Pwedeng palagi tayo nasa church, pero ang relationship naman natin sa Panginoon, wala. Ibig sabihin, kapag sira ang relationship natin sa Panginoon, sira din po yung ating communication. Tama po? Sira din ang ating communication. Walang regular na pagbabasa ng Word of God, walang regular na pananalangin, at wala ding regular na pagsamba sa Panginoon. Diba? Merong Sunday, ay next Sunday na lang.
Di ba? Ang daling sabihin, next Sunday na lang. Di ba? Pero once na naroon yung tamang relationship natin sa Panginoon, naroon yung tamang relationship natin doon sa Ama natin na nasa langit, ang hirap na sabihin na hindi ako mag-church sa Sunday. Ang hirap gawin, ang hirap umabsent sa gawain ng Panginoon. Kasi para sa atin, buhay na natin yon. Amen po. Imagine po ninyo, 6 na araw kung sino-sino yung kasama natin. Di ba? Araw-araw kung sino-sino yung kasama natin. Pero yung isang araw ang makakasama natin. Ang ating mga kapwa mananampalataya sa Panginoon. Ang ating mga kapatid. Hindi ba nagagalak tayo? Di ba ano pong pakiramdam po ninyo kapag kayo nasa church? Ano pong pakiramdam ninyo? Masaya ba kayo o mas masaya yung nasa labas? Mga kapatid, mas masaya kapag ang ka-fellowship natin yung kapwa natin mananampalataya. Amen po? Kasi yung kapwa natin mananampalataya, sigurado maganda yung gagawin niya sa atin. Pero yung hindi natin ka-mananampalataya, hindi tayo sigurado. Baka nagseselos na ito sa akin. Di ba? Sobrang pogi ko, siya hindi naman gaano. Di ba? So minsan, ganun na naiisip natin. So mga kapatid, tingnan po natin. Danger yung panganay, pero nakaka-amaze yung bunso. At nakaka-amaze lalo yung tatay. Tama po? Yung tatay, kahit masama ang ginawa ng kanyang 2 anak sa kanya, naroon pa rin yung kanyang pag-ibig sa kanyang 2 kapatid. Sabi ng ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Diba? Ang lahat ng ari-arian ng Diyos sa atin, mga kapatid. Paano natin i-enjoy yon? Baka nahihiya lang tayong lumapit. O baka naman pag lumapit tayo, hindi tama yung puso natin. Diba? Hindi pa rin tayo may enjoy. Ano po yung itinuturo ng ama sa kanyang anak? Hindi mo ba nai-enjoy ang lahat ng aking ari-arian? Diba yun yung gustong ituro ng tatay doon sa kanyang panganay na anak? Hindi mo ba nai-enjoy yung aking mga ari-arian? Sa yung lahat yan. Mayroon kang authority dyan. Bakit mo sinasabing ni minsan hindi kita binigyan? Bakit hindi ka kumuha? Hindi naman ako magagalit. Diba? Bakit hindi mo ginawa ang kagustuhan mo para lang maging masaya ka? Bakit naghihinanakit ka sa akin? Samantalang nariyan yung authority ko sa iyo. Diba? So yan po yung itinuturo ng tatay sa kanyang anak. Hindi ka ba masaya dahil bumalik ang iyong kapatid? Dapat masaya dapat yung panganay. Kasi masaya yung tatay . Tingnan po ninyo, nararapat lang na tayo masaya at magdiwang. Sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. So, hindi maunawaan ng panganay kung ano yung kalooban ng kanyang tatay. Ganon din po mga kapatid tayong mga Kristiyano. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi maunawaan ng panganay yung kalooban ng kanyang ama kasi malayo yung kanyang puso. Iba yung kanyang lifestyle. Iba yung kanyang mindset. Kung ang mindset niya katulad ng tatay, mauunawaan niya ang kanyang tatay. Tama po? Kaya kung ang mindset natin katulad ng mindset ng ating Panginoong Jesucristo, mauunawaan niya kung papaano niya sinabi na dapat nating abutin ang ibang mga tao, na dapat mahabag tayo sa ating kapwa, dapat ibigin natin ang ating kapwa, mauunawaan natin yon kasi yung mindset ng Panginoon nasa sa atin. Amen po? Kung papaanong nahahabag ang Panginoon, mahahabag din po tayo. Kasi yung puso niya nai-impart sa puso natin. Ganyan po ang itinuturo ng Ama sa kanyang anak na panganay. Kung mahal natin ang Diyos,
mai-enjoy po natin ang presence niya. Amen po? At kung mahal po natin ang Diyos, mamahalin din po natin ang minamahal ng Diyos. Amen po ba? Bilang pagtatapos mga kapatid, naglagay po ako dyan ng summary. Yan po yung summary ng the parable of the prodigal son. Tingnan po natin. 2 lost sons, 1 loving father. Yung younger son, sabi diyan, the younger son was lost in immorality. He left the father's house. He experienced emptiness. He returned in repentance. So doon sa older son, was lost morally. He stayed in the father's house. He trusted in his own righteousness. He refused to share the father's joy. Pero tingnan po natin yung tatay. The father sought both sons. Sabi diyan, he ran to the younger son. He went out to plead with the older son. His desire was not merely obedient servants, but restored children who delight in His presence. Pansinin po natin, parehas siyang gumawa ng mabuti sa kanyang mga anak. Tama po? Niyakap niya yung kanyang bunso. Kahit yung bunsong anak, parang hopeless na hopeless, pero niyakap ng tatay. Ngayon naman, yung panganay, parang galit na galit, pero inamo ng tatay, halika, makipagsaya ka sa amin. Di ba? Napakaganda po ng puso ng tatay. At yung puso ng tatay, yung tatay, stands for God, mga kapatid. Siya ay larawan ng ating Panginoong Diyos. Kung papaano niya inuunawa tayong mga anak niya dito sa lupa. Kasi iba't iba yung ugali natin. Tayo'y under construction. So tingnan po natin, serving faithfully or keeping religious rules does not automatically mean we are living in the joyful presence of God. We can be near God externally while our hearts remain distant. Pwede po yung mangyari sa atin, mga kapatid. Ito po ang dapat nating gawin. Always seek God's presence with pure heart and hungriness. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit sa atin pong Panginoon. Purihin ka aming Diyos. So makita natin mga kapatid na yung panganay, naroon po yung kanyang problema. Pero ipinapakita po doon na yung tatay, laging naroon yung kanyang pag-abot sa kanyang mga anak. Naroon yung pagsuyo niya sa kanyang mga anak. Naroon yung pagpapakumbaba niya sa kanyang mga anak. Naroon yung kanyang long suffering, mga kapatid. Alam niyo po, may times katulad tayo ng bunso, may times katulad tayo ng panganay. Pero lahat po ng iyon, mga kapatid, may kagamutan. Amen po? Ano ang kagamutan? Sino ang kagamutan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kailangan lang po natin mag-humble sa harapan ng ating Panginoon. Kung tayo magiging humble sa harapan ng ating Panginoong Diyos, alam niyo po, lalong sasagana yung biyaya niya sa atin. Lalong sasagana yung wisdom, palalakasin niya yung loob natin, magiging motivated tayo by love. Mga kapatid, we pray na itong kwento ng prodigal son ay maging learning sa atin, mga kapatid. Kung tayo man ay malayo sa Panginoon, balik tayo. Kung tayo napapagod, hingi tayo ng tulong sa Kanya. Kung tayo nahihirapan, hingi tayo ng tulong sa Kanya. Yung Kanyang grace, yung Kanyang blessing, yan ay abundant sa bawat sa atin. Father God, nagpapasalamat po kami. Salamat sa iyong mga mensahe na ipinagkakalob sa amin. Sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, natuturuan mo po kami
Napaalalahanan mo po kami, Panginoon, kung ano po ba ang nasa puso namin. Na minsan po, aming Diyos, kami po ay nalalayo sa iyo. Minsan, nagiging mapagmataas kami. May pagkakataong nagiging mataas ang tingin namin sa aming sarili at mababa ang tingin namin sa aming kapwa. Father God, ito po'y malaking kasalanan sa iyo at hinihingi namin ng kapatawaran. Father God, narito po kami. Patuloy po nawa, O Diyos, ng amin pong puso ay iyong bagbagin. Patuloy nawa, Panginoon, na ang puso po namin na iyong pong baguhin. Sapagkat kung kami po, Panginoon, ay mananatili sa buhay na kung saan yun po yung buhay na dati pa naming buhay, Father God, hindi ka po malulugod sa amin. Subalit kung kami po ay mamumuhay na mayroong kapakumbabaan at mayroong pagdepende sa iyo, mayroong pag-surrender sa iyo, Panginoon, malulugod ka sa amin. At tiyak na gagamitin mo po kami sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. Father God, narito po kami na iyo pong mga anak. Tulungan mo po nawa ang bawat sa amin. Kung mayroon po sa amin, O Diyos, na pinanghihinaan ng loob, kung mayroon po sa amin na nabibigatan ng kanyang kalooban, Father God, kayo po ang magbigay, kayo ang mag-sustain nawa ng kanyang kailangan sa kanyang sarili. Kung yung kalooban niya, Panginoon, kung siya'y mayroong mga nagawang desisyon na kung saan ito ay kanyang pinagsisisihan, Father God, nariyan ka upang patawarin ang bawat isa sa amin. Kaya't narito po kami, Panginoon, tulungan mo po nawa kami, kahabagan mo po nawa kami, na kami ay patuloy na maging humble before you, sapagkat ito po yung nais mo sa amin na iyong pong mga anak. Huwag mo po nawang hayaan, O Diyos, na kami malayo sa iyo. Tulungan mo po nawa kami na i-enjoy namin yung presensya mo. Tulungan mo po nawa kami, Panginoon, na maunawaan kung ano yung kalooban mo, sapagkat ang lahat ng sa iyo ay ibinigay mo po sa amin. Ang lahat ng sa iyo ay ipinagkaloob mo po sa amin. Kaya't kami, Panginoon, ay wala nang hanapin pa. Ang dapat lamang namin gawin, Panginoon, ay kami ay umasa sa iyo at magtiwala sa iyo. Father God, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mong narito. At nawa, O Diyos, sa mga susunod na mga araw na pagtitipo namin, naroon po, O Diyos, ang iyong pong mga anak. Naroon yung kauhawan ng iyong pong mga anak na kami ay makapag-fellowship sa iyo at sa amin pong mga kapatid. Kaya't purihin ka, aming Ama, sambahin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.